You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Nais po lang natin yan lahat po ay nasa partido magagawa ko na ako, kayong National Chairperson. Malaki yung laban ngayon ng mga manggagawa. Una, kasi merong pronouncement si Digong na end contractualization. Pero maraming interpretasyon at walang konkretong paglilinaw ang Office of the President anong ibig sabihin talaga ng end contractualization. Sa halay kasi ng mga employers, ang gusto lang nilang tapusin o wakasan ay yung 555, yung ENDO. Samantalang sa mga gagawa, batay sa karanasan, dapat tapusin na talaga ang all forms of contractual employment, including fixed-term employment. Kasi naniniwala kami na yung proliferation ng non-regular forms of employment, contractual employment, yung tinatapos kagad ng 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, 8 buwan ang trabaho, bagamat ito ay regular. Yun nga, yung pinakamalaking issue. Sa ngayon kasi, may proposal ang DTI na win-win solution daw para tapusin o end yung contractualization sa employment relations natin. Ito po ay nireject ng mga manggagawa nung nagkaroon ng Labor Summit noong October 17. Kasi naniniwala kami na hindi matatapos sa win-win solution ng DTI kasi ang gusto nila mangyari, mayroong direct employment ang mga manggagawa sa mga principal employers, pero payagan ng mga manggagawa na magkaroon din ng employment sa mga service providers sa mga labor contractors. So, tingin namin, kapag pinayagan yung win-win solution na ito ng DTI, ay hindi matatapos yung contractualization sa hanay ng manggagawa. Kundi pinapayagan mo lang na institutionalize ang employment doon sa mga service providers at labor contractors. Ang gusto natin mangyari, kapag ang trabaho ay usually necessary sa business operations ng kumpanya, dapat directly employed yung mga manggagawa. At kung naipasa niya ang probation period for such regular job, dapat regular siya sa principal employers. Huwag nating payagan na magkaroon ng employment agencies sa pamamagitan ng mga service providers at labor contractors. Kung kaya ni-reject ng mga manggagawa ang win-win solution na gusto ng DTI. Ang tindig ng mga manggagawa sa Labor Summit na naganap ay end all forms of contractual employment, including fixed-term employment, at ang violations dito ay dapat parusahan. So yun ngayon po ang posisyonan sa pagitan ng mga employers group at labor group doon sa panawagan ng Presidente na end all forms of contractualization. So ito ay magkakaroon ng dynamics sa pagre-review ng Department Order 18-A at pagre-review ng Article 106 to 109 sa Congress. Ang hinihintay namin sa Presidente ay mag-certify siya ng bill, urgent bill, para ilinaw ang kanyang posisyon hinggil sa contractualization. Pero 3 months after ng kanyang pronouncements, ay wala pa rin nangyayari. So yun ang hinihintay namin. So, sa hari ng mga manggagawa, magkakaroon kami ng National Day of Action sa November para i-press ang aming posisyon at suportahan ang panawagan ng Presidente end all forms of contractualization at nagkaroon na ng hugis ng pagkakaisa ang hanay ng mga manggagawa, iba't ibang ideologies, iba't ibang formations, para itulak talaga ang pagwawakas ng contractualization sa ating bansa sapagkat naniniwala kami pag wala ito, magkakaroon ng security of tenure ang mga manggagawa at ma-regular sila sa trabaho at na-exercise nila ang kanilang karapatan sa pag-union at collective bargaining. So yun po yung sahanay ng mga manggagawa sa kasalukuyan na pinag-uusapan ng mainit na issue. Kaninang tanong kasi ay maging worry ba tayo, mag-worry ba tayo sa mga foreign policy pronouncements ni President Duterte? So tingin ko, sa perspective namin sa manggagawa, dapat mag-worry tayo. So in the first place, given the fact na siya yung architect of foreign policy, sa kanya yung mandate, no, sa kanyang kapangyarihan, the effect is sa national economy. And given the complications no, ng foreign policy pronouncements without even consulting no, yung mga policy makers natin sa Congress at sa Senate,
Mag-worry talaga yung mga magawa sapagkat we have more than 10 million workers around the world. Diba? At 50% ng ating remittances came from the US. No? Yun yun eh. Tapos yung trading natin, na sinasabi ni Senator Enrile, yun yung bumubuhay din eh sa ating more than 90% small and medium enterprises sa loob ng Pilipinas. Employing more than 70% ng mga manggagawa sa loob ng bansa. So dapat ako, tingin ko, maging cautious naman, no? Yung ating presidente, bagamat saying architect of foreign policy, maging cautious naman. Kasi words matter. At yung pronouncements mo kayo, hindi mararamdaman sa ngayon yan. Later, baka 3-5 years from now, mararamdaman niya, baka wala ka na sa puder, mararamdaman yung ganung policies na yun. So better, being conscious, no? O cautious, than padaskuldas Making loose lips. padaskuldas ng polisiya at very shaky, walang stable ground for us to support. Kasi naniniwala kami sa part ng mga the best foreign policy dapat na i-pronounce ng gobyerno is not only considering national interest, dapat na konsulta din at maging bahagi yung taong bayan sa policy na yan. Bagamat na sa kanya yung mandate. Pero he has to consider yung current political, economic situation ng ating bansa sa kasalukuyan at yung ating economy na nag-export tayo, hindi produkto, kundi labor. Being a former street parliamentarian, yung nangyari pong dispersal dun sa nakalipas na linggo kung saan sinagasa ng pulis yung mga... This week yun, this week. This week, sinagasa ng pulis yung mga nalilista. Being a former street parliamentarian, anong point of view mo doon? Kasi may hati ngayon yung sympathy with the rallies and the policeman. Unang-una, dalawang bagay muna yung premise natin. Number one, mga rally demonstrations are expressions guaranteed by the Constitution. Expressions ng mga paninindigan, ng mga pananaw, etc. Yung police naman, on the other hand, are trained to control such demonstrations and rallies. And they have this policy of maximum tolerance. Okay? Sa ganong premise po na. Din yung nangyari. Pag sinundan mo yung nangyari, yung unang defense of the police forces ay naputas. And ang rallyista ay napunta doon sa malapit sa US Embassy. Okay? So, the next thing that follows is that the ground commander ay nagalit. Sapagkat nakadikit yung mga rallyista doon sa US Embassy. And sa kanya mismo mga pronouncements, na maririnig mo naman sa video, diba, ay pinupunan niya, pinapagalitan yung mga pulis, kasi wala silang panabla, wala na silang nahuli, diba, anong mukha ang iharap nila sa US Embassy. Para bang no? Well, in fact, kompleto sila sa tools to control the crowd. Then, sa maximum tolerance policies that use appropriate force. Diba? Kung gusto mong i-disperse. Yun ay hindi nasunod eh. So, may failure of implementing the policy sa panig ng pulis. Okay? Tapos, very unfortunate yung ginawa, yung atras abante ng pulis. Atras abante. Pero the fact is, inorderan kasi, di ba? Anong order ni Pedrosa? Di ba? I-disperse yan. Pedroso. I-disperse yan. Di ba? Dapat doon, appropriate amount of force. Di ba? Ang sa maximum tolerance policy. So, tama din ang ginawa ng PNP Director, no? Si Bato, na imbestigahan yan, unfortunate yan, kasi hindi nasunod, may failure of implementing maximum tolerance policy ng police. Kasi, sa anong pang titingnan, kahit sasabihin pa natin may excess din yung mga rallyista, the point is, diba? The point is, role ng police to control such expression. And we have the policy of maximum tolerance. Ang nangyari, excessive use of force, unfortunate pa yung atasabante, nasagasaan, etc. Maging doon sa paghahabol pa sa mga rallyista. Na, yung isa pa yung binunot na driver at pinalo at nangisay. That police brutality. Dane, bigyan mo kami ng solicited advice kay Presidente kung anong dapat na gawin niya. Dahil hindi nakikinig sa mga kabinete niya eh. Ang alam ko kasi nakakausap ko naman yung ilang mga kakilala ko sa loob.
may sarili talang disposisyon yung Pangulo sa ngayon. Meron siyang sariling paraan ng pagsasabi ng mga bagay-bagay, bunga ng kanyang karanasan sa pagiging mayor for more than 2 decades. Tingin ko, mag-step up dyan yung kanyang mga cabinet secretaries, no? Yung kanyang mga advisors. Mag-step up sila to inform him while he's a man of his own. No? You have to consider a lot of things sa kanyang mga policy pronouncements. Kasi nga, iba-iba ang iba-iba yung frequencies, iba-ibang understanding. So hindi magkaroon ng unity ng action. So first and foremost doon, yung kanyang cabinet secretaries, yung CAPSEC niya, mag-usap sila at i-push nila ano yung magandang mga pronouncements na unified sila para pagkatapos na deliver yung pronouncements, hindi sila magkaiba-iba ng interpretasyon. So they have to step up, inform the President, and we have to have a common understanding on whatever he says. Paghawak niya na yung microphone. No? Kasi yun yung problema. So the Secretary should step up informing the President of the problem. Communication problem. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong mas